ang A Gatherer's Adventure in Isekai. Pero bago yan, baka pwede like at subscribe ka na muna. Salamat. Di nagtagal ay lumabas na si Takeru sa kuweba kasama si B, na tuwang-tuwang lumilipad-lipad sa gubat. Narealize ni Takeru na delikado maglakbay sa gabi, kaya nag-decide siyang mag-camp muna para makakain at makapagpahinga. Habang nag-aayos ng gamit, napansin niya ang magic water sa bag niya. Naalala niyang konektado pala yun sa magic lake ni V, kaya laging may supply siya ng tubig at pagkain para kay B. Uminom muna si B at humingi pa ng isa, pero nang ibigay ni Takeru, inialok ito ni B pabalik sa kanya na siyang kinatuwa ng ating bida. Pagkatapos nag-set up siya ng barrier gamit ang mga magic stone. Alam niyang sobrang mahal ng mga bato sa mundong ito, pero dahil kaya naman niyang gumawa gamit ang sariling mana, ay palagay siyang gumamit nito. Nilagay niya ang isa sa apoy at nagsimulang magluto ng steak at stew. Habang niluluto niya, napansin niyang naglalaway na si B. Naisip niyang baka hindi kayanin ng tiyan nito ang pagkain ng tao, kaya pinatikim niya muna ng kaunti. Napaso si B sa init, kaya tinulungan niya munang palamigin ang pagkain bago ipasubo ulit. Sa wakas, masayang kumain si B hanggang sa mabusog ito. Habang nakahiga ang baby dragon, napaisip si Takeru kung bakit hindi ito malungkot sa pag-iiwan sa ama. Bigla na lang siyang niyakap ni B, at doon niya na-realize na masaya itong kasama siya. Tinigan niya ang stats ni B at nagulat na kahit baby pa ay B-rank na agad at may sandamakmak na elemental powers. Pero kahit ganon, pinaalaalahan pa rin niya itong wag pasaway dahil baka pagalitan pa sila ni V. Hindi na siya nasagot ni B dahil tulog na agad ito. Napabuntong hiniga si Takeru sabay biro sa sarili. Siguro sinadya talaga ng space manager na dragon ang ibigay sa kanya. Kinabukasan, umakyat sila sa bundok at muling bumalik sa forest. Habang naglalaro si B, ginamit ni Takeru ang search skill para maghanap ng herbs. Hanggang sa maya-maya, bumalik si B na halatang takot na takot. Ginamit ni Takeru ang search spell at nakita niyang maraming monsters ang papalapit. Dito niya napagtanto na hindi siya nilalapitan dati ng mga halimaw dahil sa amoy ng katawan niya. Pero dahil naligo siya sa magic water, ay naalis na ang dati niyang proteksyon. Imbis na umatras, nag-ready siyang lumaban para makakuha ng monster loot. Biglang lumitaw sa likod niya ang isang rock falcon. Pero imbis na matakot, ay natuwa pa siya. Dahil mas cute pa raw kaysa sa mga halimaw na dati niyang nakaharap. Pagtingin niya sa ibon, naisip niya, parang masarap itong gawing fried chicken. Habang umaatake ang halimaw, nag-cast siya ng shield at ice needles, sabay atake, at sa isang tira lang, ulats agad ang nasabing falcon. Pero bago pa siya makapagpahinga, lumabas naman ng grupo ng serpent wolves sa paligid. Habang papalapit ang isang wolf, mabilis na umiwas si Takeru gamit ang speed enhancement skill. Pagkatapos, pinatigas niya ang katawan niya at tinadyakan ang bungo ng halimaw. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang dalawa pang wolves, pero may isa pang sumalaki sa bagay na likod. Agad niya itong tinabig at tinapos din. Pagkatapos ng laban, nag-umpisa siyang mag-ipon ng monster meat at materials. Pero napansin niyang may paparating pang mas marami. Ayaw niyang maubos ang araw sa kakalaban, kaya nag-isip siya ng paraan para makatakas. Biglang sunuggaban siya ni B at sinubukang lumipad. Akala niya hindi nito kakayanin, pero nagulat siya nang tuluyang mabuhat siya ng baby dragon. Para mas madali, gumamit siya ng spell para bawasan ang bigat niya at sabay silang umarangkada pataas sa hinpapaon. Habang nasa ere, halos umabot na sila sa ulap, kaya napasigaw si Takeru na sobra na ang taas. Nagulat si B at bigla niya rin itong binatawan. Buti na lang ligtas siyang bumagsak at ginising siya ni B sa pagdila sa mukha niya. Napagtanto niyang nailabas pala siya ng baby dragon sa gagubatan, sobrang bilis nito. Pinuri niya si B pero pinaalaalahan din siya na huwag masyadong pahirapan ng sarili sa susunod. Sobrang tuwa, niyakap siya ni B. Habang naglalakbay pabalik sa Tormy Village, napansin ni B ang kakaibang sanga sa kamay ni Takeru. Ipinaliwanag niya na ito ang Yggdrasil branch, isang SS rank legendary item na hawak niya na mula nung unang araw sa mundong ito. Pero mukhang wala namang daw kapangyarihan. Nagulat siya nang hipahan ito ni B ng magic breath at biglang nagbago ang sanga. Napaisip ang ating bida kung paano ito gamitin at nagbiro pa ng mukhang magician na siya kaysa gatherer. Maya-maya, may marinig silang ungol sa gubat. Alerto agad si Takeru hanggang sa biglang lumipad si B papunta sa tunog. Sinundan niya at nakita nilang may babaeng elf na nakahandusay sa ilalim ng puno. Akala niya inatake ng halimaw, hanggang sa narinig niyang kumakalam nitong tiyan
at mukhang ilang araw na palang di kumakain. Binigyan na ito ng tubig sa bag niya at agad nitong uminom. Dahil gutom pa rin, inalok niya ang natilang sandwich na mabilis na lantakan ng elf. Natuwa siya pero medyo bigla sa asal ng babae na walang kapoys-poys. Biniruan niya nga daw na kung ganamang tigas ng tinapay, babanatan pa rin ito. Nahihiya ang elf at umamin na tumakas siya sa village ng walang paghahanda. Habang nagsasalita ito, napansin niya ang umaalinsaw na putok nito. Kaya biniruan niya uli at kung galit daw ito sa tawas. Na-offend naman ang babae at matapos magpasalamat ay agad tumakbo palayo sa gubat. Pag-alis ng elf girl, nagpatuloy siyang sa pagkuha ng materials habang pauwi na. Sa labas ng gubat, may napansin ni Bee, isang karwaheng papalapit. Nang mas lumapit, nakita ni Takeru na isang E-rank unicorn horse ang humihila rito. Nilapitan siya ng lalaking naggangalang Poron at tinanong kung anong ginagawa niyang mag-isa sa gubat. Sagot naman ni Takeru na papunta siya sa Tormy Village. Nagulat si Poron na nilalakad niya lang ang ganong kalayong biyahe. Kasama ni Poron ang asawa at mga anak nito at napansin ng mga bata ang hawak ni Takeru na staff. Akala nila magician siya, pero pinaliwanag niya gatherer lang siya. Lalong humanga si Poron at inalok siyang sumabay sa karwahe. Tumanggi muna siya dahil sa laki niya, pero pinilit ng mga bata kaya umupo siya sa likod. Habang nagbiyabiyahe, natuwa siya dahil tila gustong-gusto siya ng mga bata sa mundong ito. Nang tinanong niya kung bakit agad siyang pinagkatiwalaan ng mga ito, sinabi ng anak ni Poron na kung masama raw siya, tutunog agad ng magic bell nila. Napansin ni Takeru ang maliit na kampanang may magic stone at naisip niyang kaya rin niyang gumawa ng ganun. Pagkatapos ay pinakilala niya ang sarili niya at ganun din ang asawa ni Poron na si Eliza. Biglang gumalaw ang bag ni Takeru. Narinig ito ng mga bata kaya tinanong kung ano ito. Sinubukan niyang itago pero sinabi ni Eliza na normal lang sa adventurers ang may monster pet. Kaya ipinlabas niya si Bee at agad na natuwa ang mga bata. Para hindi mahalata, sinabi ni Takeru na Black Dragon lang siya, hindi Ancient Dragon. Nagulat si Poron na nakapag-hatch siya ng Dragon Egg at ipinaliwanag ni Eliza na bihira na nga daw ang mga Dragon Knights lalo na ang totoong dragon. Kanagabihan, tumigil sila para magpahinga. Gumamit si Takeru ng Magic Stone para gumawa ng barrier at bantay si Bee sa paligid. Maghahanda na sana si Eliza ng hapunan, pero inalok siya ni Takeru na siya na lang ang magluto. Kinuha niya ang cooking set sa bag niya, at namangha ang mga bata. Akala nila magician siya. Ipinaliwanag niyang bottomless storage bag lang iyon. Nang naluto na ang pagkain, sabay-sabay silang kumain. Tuwang-tuwa ang mga bata pati na rin si Eliza na sobrang humanga sa lasa. Tahimik ng si Poron pero bigla na lang siyang napaluha. Sinabing ngayon lang daw siya ulit nakakain ng totoong pagkain. Matapos puro tuyo at itlog lang niyong kinakain. Natawa si Takeru at ang mga bata sa pagiging dramatiko ni Poron. Pagkatapos kumain, naglabas si Poron ng gitara at kumanta si Eliza. Nakijam si Takeru at naglaro kasama ng mga bata. Ramdam niya ang saya ng pamilya. Naisip niya kung gaano karami siyang naging mag-isa nung nasa Earth pa siya. At ngayon parang may bagong tahanan siya sa mundong ito. Nang makatulot si Bee, humiga rin siya at napatingin sa maganda at tahimik na bituin sa langit. Pabanat na rin po mula Lods, like at subscribe. Salamat!